Sir, sticker ko po, sir. Sabi follow ko kasi matagal ganyan, sir. Hindi, sa vlog naman yan. Hindi naman sa vlog. okay lang yan. Thank you po. Ma'am, mahalag mo kapatid. Sir, follow ko na ikaw nga. Thank you po. YouTube po yan. Ano pa pala dyan? Green Sunflower. Green Sunflower. Sa YouTube. lang po. YouTube ko lang ngayon Facebook page kayo mo na kami. Walang yun, sir. Facebook ko lang. Sige na, i-share mo din doon. Green Sunflower Vlog. Ano ito ba yun? Good morning po, sir. Sir, ano pong pangalan ninyo, sir? I'm John Alvin Kilala. John Alvin Kilala? Taga-saan po kayo, sir? Tagaligaw. Aligaw. Ikakilala akong kilala, sir, eh. Sino? Kano niyo po si George? Kapatid. Doktor. Kakapatid niyo, sir. Doktor Pinala. Classmate yun, sir. Tagaligaw pala kayo, sir. So, enthusiast din pala kayo. Hindi ko alam na yung may mga kaya ay enthusiast din pala ng three-wheeler. Three-wheel. Regalo ko dun sa Manugan. Manog. Ay, hindi sa inyo, sir. Hindi. Pero, mayroon din kayong three-wheel. I have fortunate one. Fortuner. Kaya ko. Sige, okay lang, sir. Ano pong idea ninyo? Bakit budgets yung kukunin ninyo? Actually, brand-wise, mas marami na siyang nakikita ko sa Legazpi or other places. Hindi talaga maray, tapos matatag. Talagang meron ng dinadalang pangalan. Okay po. Sir, one more question, sir. Nakapag-try na po ba kayo makapag-drive ng three-wheeler, sir? Hindi pa Hindi ba, sir? Curious kayo, sir. Gusto nyo Oo, talaga, masubukan. yes. Bigyan ko sir. Opo. Okay, sige, sir. For sure, sir, sa lahat ng units ng budget, ano pong gusto ninyo, sir? O napipili po ninyo? Itong green na to kasi yun napakalaki na naman, sir. Okay. Sa mga first timer, it could be difficult talaga. Samantala gini, very compact, very manageable. Okay, sir. Tama, sir. Diba? Okay, sir. Ano ang nag-udyok sa inyo? Bakit three-wheel ang ireregalo niyo sa manugang ninyo, sir? Di ba? Pwede naman motor, pwede naman... Hindi, actually, two ways, panghatid mo ng mga pamangkin sa school, Okay po. and besides, pwede na rin service niya, pwede na rin pwedeng magpasada din. Okay po. Di ba? Sideline, di ba, sir? Tapos kung pupunta sila sa Ligaw, kahit ito na lang, good na ito. Alam nyo din ba, sir, trivia to, sir, yung napupunta ng 4 wheels ay kaya din abutin ng mga 3 wheels na tulad nito, sir. Lahat naman. Maraming mga budget unit na naglo-long drive. Yeah, Pilipinas. nakikita ko talaga. Di ba? Dahil ako na rin sa benches talaga. Sige po, mamaya pag nasubukan ninyo, ma-appreciate ninyo, sir, kung gaano kaganda ang 3 wheel. Oo nga. Lalo na itong budgets kasi nasa budget tayo ngayon eh. Oo nga. Thank you so much, sir. Welcome sa 3 wheel community, sir. Yes, sir. Ayan, good morning mga katuktok. Welcome back sa aking channel. So, para pasensya na, matagal-tagal tayo na hindi nakapag-vlog at yung boses natin hindi pa nakisama, medyo pause tayo. So, pero sinadya natin itong Pulangi Albay at nag-message tayo sa Facebook nila kung pwede makapag-vlog. So, pinayagan naman tayo. Maraming salamat kay Ming, salamat kay Sir Patrick ng Bajaj Philippines at kay Sir Mac ng Motor Trade. So, maraming salamat. Ang target sana natin, bakit parang malas tayo sa Maxima? Walang Maxima. So ngayon, dito ulit tayo kasi nabanggit ko naman ito. Gusto ko makapag-vlog ng 236cc na Bajaj RE. At itong Maxima
say. Titingnan natin mga katuktok kung ano yung pinagkaiba 200cc na Bajaj RA. Tapos ito na ngayon na 236cc. Ito tayo mga katuktok sa unahan ng Bajaj RA 236cc. Kung titingnan natin, halos wala namang pinagkaiba sila sa 200 at 230cc. So pares pa rin yung design niya at halogen pa rin yung halogen yung headlamps niya, round, tapos meron na dito yung emblem niya, Bajaj RE, at of course meron ditong space para sa plate number ng sasakyan. Or kung sa Toda naman, pwede natin itong lagyan ng plate ng para sa Toda or sa franchise. Ano po? Kung ano yung ginamit na materialis dito sa body, ganun din dito sa fender niya. Metal din yung fender, tapos monoshock din siya. So yun ang pinakaiba niya sa Maxima, yung shock sa harap. Kung titingnan natin, tapos yung size ng gulong niya ay 4x8. So same lang siya ng TVS at ng Piaggio. Yung design ng Bajaj RE na nagdadala sa kanya ng forma or looks. Yung dito ba, yung art niya dito sa harap, parang cheekbone siya sa tao kung titingnan natin. So ito yung hindi tinatanggal ng Bajaj, sorry. Ito yung hindi niya tinatanggal. So braking system ng Maxima, front brake, at powered siya ng hydraulic. So ito din ay combi brake na or foot brake. So lahat ng gulong ay gumagana na para sa brake. So spring type yung kanyang shock. Ano po? So dito tayo sa harap. Meron siyang malapad na windshield at of course functional na wiper. So, halogen din yung kanyang signal light at integrated na sa kanyang signal light yung park light. Ano po? So itong park light ay ito rin yung nagsisilbing parang daytime running light na rin natin. Kasi hindi pa siya equipped ng daytime running light. So, dito tayo sa loob. Pasok tayo. Signature ng Bajaj RE. Ang dashboard niya, ibang kulay. Ganitong kulay or minsan parang gray. Hindi siya totally itim. Tulad ng TVS ay kulay itim. Hindi natin alam kung bakit ibang kulay ng dashboard niya. Katagalan, hindi natin alam kung pangit ba yung kulay nito or dumihin o hindi natin alam ano. So, comment down below yung may mga RE kung ano yung kagandahan, yung downside at upside ng ganitong kulay na dashboard kaysa sa buong itim. Ano po? Yung sa buong itim, yung sa akin kasi buong itim, hindi siya dumihin kahit luma na. So, I mean yung good side nun, yung kulay itim. Okay, nandito yung side mirror niya. May kalakihan sa car type side mirror. At yun nga lang, pinasok kasi hindi pa naman siya ready for pull out, kaya nasa low para iwasagi at may ingatan din yung side mirror. Ano? So mayroon isang ilaw dito sa loob, cabin light, yan, press lang ng para mag-ilaw siya. No, ang ganda, parang sasakyan na rin, wala siyang switch kundi yung ilaw na mismo yung pipindutin mo. Tapos mayroon naman dito, hindi natin alam kung anong pinaka-term talaga nito, pero nabanggit ko sa dati sa vlog ko na hindi to speaker. Lalagyan to ng may documents na rin na magaan na hindi ka bigatan. Diba? Pwede natin ilagay dyan yung ORCR. Pwede natin ilagay yung other documents, franchise, kung sakali, para hindi mabasa. Siguro dito tayo sa handlebar. Ang sa right side, of tabi ng throttle natin ay busina at switch ng wiper. Sa kaliwa naman, nandito yung clutch at integrated na rin dito sa kaliwang handlebar, sa kaliwang grip yung shifting ng gears, no? Yung process ng pag-shift nito ay parang sa DT motorcycle, no? One up tapos 4 down na. Nasa gitna ng 1 and 2 gear yung neutral. Andito rin yung high and low ng tawag dito ng headlight at turn signal light switch. Okay, ganito pala. Okay, sa dashboard ganun pa rin yung design niya, analog yung speedometer at ganun na rin yung odometer niya. And then yung gas
Yung fuel gauge niya ay naka bar design. Parang sa cellphone dito. May ilaw lang siya. Diyan natin mamonitor yung gasoline level natin. At ito, yung cute na MP3 player ng RE. Hindi na natin tatry kasi alam natin dito hindi na makalakasan yung mga radio station. At andito naman yung dalawang speaker ng MP3 niya. Kapag nag-play ka kahit tumatakbo, maganda to at malakas naman siya kasi yung sound niya ay bumabounce dito sa windshield at sa dashboard. For sure, sigurado. At ma-enjoy nyo talaga yung music. Dito rin sa bandang kanan, andito yung charging natin. Empty. I mean, walang cover yung glove box niya. Tapos, dito sa kanan, susubukan natin kung isa lang talaga yung susi niya. No? Ito yung susi niya. Itong round kasi, para doon sa cargo, maxima cargo. At ito naman na may kanto, para dito sa Bajaj RE. Yan. Dito yung tawag dito, mga brochure or manual ng Bajaj RE. Kung mapapansin natin, mayroon ding remote, remote to sa MP3. Ayan, yung labas niya ay di naman siya kalaliman at hindi kalakihan. So, parang sakto lang sa cellphone o kung medyo mababa nga yung cellphone niyo baka hindi magkakasya. So, sakto lang talaga ito sa mga documents o itong manual o RCR. Pati yung RCR pa naman ngayon, pagkalapad-lapad. So, pwede na to sa tools na mga maliliit para pag nag-long drive, meron tayong mahugot kung sakaling kailanganin. No? Ayan. Ang cute-cute man ng kanya. Ayan. Tapos, mamaya subukan natin ito panda rin. Andito sa baba naman yung on-off ng hazard light. Sa baba, again, nabanggit natin kanina, nasa kanan yung foot brake niya or brake pedal at andito rin yung reservoir ng yan, yung brake fluid at nasa kanang bahagi naman yung kung sa motor kung ba kickstart niya. Ito naman ay handlebar for kung sakali malubat, no? Yan yung manual start natin, so inugot lang yan. At ang pinagkaiba niya sa TVS, kasi yung TVS andito may lever dito yung sa TVS pero para yung sa handbrake. Ngayon, itong Bajaj, mayroon siyang lever dyan, pero intended yan para sa forward and then reverse. So kung magre-reverse ka, atakin mo siya. Pag magpo-forward ka, bababa mo siya. At andito sa kanya, yung nasa gilid na yung kanyang handbrake. No? So yun lang, sa part ng driver, medyo kailangan mo pang extend yung kamay mo para mabot mo lang yung handbrake. Kung medyo puno ka, may katabi ka, pasahero, yun ang medyo hassle. No, unlike sa TVS, medyo malapit siya sa accessible sa driver. Yun din ang kagandahan sa TVS kasi wala siyang lever na forward and then backward. Diretso na siya, integrated na siya dito sa TVS. Ito, gear lang to at kailangan mong gumamit ng lever para ka mag-reverse or para ka mag-forward. No, kapag nakababa siya, forward siya. Kapag inangat mo siya, reverse siya. No, okay? At ang pinakaiba nito sa 200cc ay maikli yung upuan. Ay libre siya, i-install mo pa siya. No, itong 236cc ay mahaba na yung sandalan para sa driver at ganun na rin sa upuan. Mahaba na siya, hindi na mag-install. So, may cover din yung kanyang lalim ng upuan. At ito, intended talaga to separate, hiniwalay kasi para doon sa manual start, no, kung sakaling malubat, para hanggang dito kasi pag inangat din para hindi maharang ng upuan. Yan. Dito na rin nakatago yung battery niya at yung diamond jack, and then ganun na rin yung spare tire nandiyan nakatago. So at walang worry kasi mayroon siyang lock, lalak na lang to doon sa loob. Tapos yan, mayroon siyang glass dito. Kaya nakatago na siya.
at safe na yung mga gamit natin sa loob. At isa pang nakita ko dito at nagandahan ko sa Bajaj RA, I mean sa Bajaj units, ay meron siyang mga installed seatbelt. Ayan. Yung sa atin, nagpagawa pa tayo dito ng improvised seatbelt para magkaroon tayo ng seatbelt. Ay, sa TVS King, meron parang installed seatbelt sa harap lang. Sa likod, wala. Wherein sa Bajaj RA, meron siya. Tatlo pa yung seatbelt niya. Design sa tatluan kasi ito. Okay, tapos yung seating capacity naman ito kasi sa tatluan. At kung meron siyang seatbelt, mas isa pang nagandahan ko dito ay maluwag yung kanyang footroom. Kasi sa TVS hanggang dito lang siya. So kapag long drive, mangalay ka kasi hindi mo na magagalaw yung paa mo kasi nandito na yung division. No. Pero itong Bajaj RE o itong Bajaj, mas ginandaan niya kasi andito yung division sa likod ng driver, yung sandalan, niluwagan niya pa, di ba? Inurong niya ng konti. Ang purpose nito ay para makaluwag-luwag yung paa at makagalaw-galaw at hindi tayo mangalay sa mga malayuan na biyahe. And then yung pinto niya, signature ng Bajaj, ay hindi kalakihan, ito lang pero matibay yung pagkaka-install ng lock system niya. So, kahit sumandal ka dyan, di talaga yung bubukas hanggang hindi mo siya pinipihit itong lock. No? Sa likod, ganun, ito trademark ng Bajaj. At mababaw lang yung compartment sa likod or space para sa mga cargo or sa mga staff. No? Mababaw lang. Kaya yung iba, mga tuk-tuk enthusiast, ginagawa ng top load. Silipin na ng Bajaj RE. Yan. 236cc. Yung pinakaiba niya doon sa 200cc ay, yung 200cc ay twin spark siya o dalawang spark plug. Ngayon ito ay isa na lang yung spark plug niya. So, hindi na, according kay Sir Patrick, dahil daw sa technology, kaya ginawa na lang ng isa para magmatch ata sa ECU. Pero yun ang advantage ng Bajaj sana, twin spark, kasi kapag tumakbo talagang parang flat din sila eh. Kasi, okay, andito yung fuel tank niya, air cleaner, at spark plug, exhaust, yung kanyang design, starter, yung kanyang, ito yung pansin ko dito sa Bajaj, sa mga Bajaj unit, yung kanyang fuel filter, I mean oil filter. Yung kanyang oil filter ay parang sa sasakyan, parang pang kotse. Yung sa TVS ay parang pang motor lang talaga, parang pang barako yung design niya. Okay, sa likod naman ay spring type, yung kanyang suspension sa likod. Dalawa, spring type, mapapansin natin. And ayan yung kanyang propeller. Itong nakikita natin ay, ito ay para sa tawag ito, yan sa handbrake yan. Ano ba? Ay, Yan maganda. yung kumakagat. Sige na, okay lang po. May salamin pero plastic din ito. Tapos halogen yung kanyang taillight, reverse light, at ito yung kagandahan ng Bajaj kasi dalawa yung reverse light niya. Sa TVS isa lang yung talagang design niya na reverse light. Dito lang sa kaliwa, sa kanan walang reverse light, kaya ginawa natin, nilagyan na lang natin ng reverse camera. Okay. Yung exhaust niya, tapos kanyang gulong sa likod. So again, to 203,888. Down payment niya is 15,000. Registration 1,700 na lang kasi less 5,000 na dahil dito sa promo magiging 3 years installment ay 9,225. 2 years magiging 11,849 yung monthly ninyo. Sa 1 year naman ang monthly ninyo ay maging 19,718. Ano po? Kung mag-abil kayo ngayon, ito na kasi yung last day ng motor trade sa kanilang caravan. Pwede kayo magkaroon ng drive test, free, yung isang sakong bigas, at merong 5,000 registration subsidy. Yun yung sinasabi natin, kaya 1,700 na lang, nasa 6,500. Ngayon, mayroon pang
libreng isang full tank na gasolina. No. Sa lahat ng units ng Bajaj yan, applicable kung kayo ay mag-apply ngayon dito at kukuha. Ano po, makabili nyo yung manasabing promo. Okay, agipin na natin to, itong isang, kasi walang Maxima, so agipin na natin tong isang Bajaj Maxima Cargo. Tingnan mo, bibi, ilipat mo dito. Okay, ito yung Bajaj Maxima Cargo. So mayroon sana ditong, andun sa kabila yung Maxima Close Van at Maxirella Maxima. Yan ay fabricated na. So parang cargo, tapos ginawang parang patrol ba. Parang dito tayo sa pinaka-original na design ng Bajaj Maxima Cargo. Na ito yung, pag tinanin nyo, parang literal na truck, parang elf truck yung nakikita ko sa likod yan. No? Yan nga lang, pag sa harap, makikita natin na 3-wheeled na siya. Emblem niya, at saka yung signature headlamps nila ay bilog, at parang Superman sa harap. Kung titingnan natin, yan nga lang, kulay itim. Again, same din design sa RE. Ito yung signal light niya at park light. Ang pinagkaiba nito kasi ang laki ng fender niya sa harap kasi malaki din yung gulong niya. So kung hindi ako nagkakamali, mas malaki pa siya doon sa Maxima J na passenger type, no? Mas malaki pa siya ng konti kasi ang sukat ng gulong nito ay nasa 4.5 by 10. Kung hindi ako nagkakamali, double check natin. Okay, at kagandaan nito ay double na yung shock niya. Dalawang shock mas matibay compared dun sa isa. Pero kahit isa nga, yung isa nga matibay na, mas more pa yung dalawa. Yan. So dito tayo sa gilid. Kapag close mo siya, pero kapag bubukasan mo, tutulak mo lang siya pag ganito. Para naman yung purpose nito ay pumasok yung hangin. Kasi wala siyang aircon, so kapag ganito yung setup niya, papasok talaga yung hangin dyan. No? Kaya para ka na rin nagkaroon ng electric fan sa loob. Through and through. Dalawa, no? Papasok papunta doon at ito naman papunta sa likod. So, kapag maulan naman, o kapag iwanan mo siya, secure mo lang siya. At ganitong units ay pili mo siyang iwanan kasi secured siya. Now, wherein, katulad noon na design, hindi mo talaga siya maiwanan. Kasi napakadelikado kasi labas-pasok yung tao. Kahit yung mga aso o pusa, labas-pasok din. So, sana yung matuktok, sooner magkaroon ng ganitong design. Yung full door. No, yung kasi mga half door lang kasi. Dalawa nga lang, wala pa sa harap. Sana magkaroon ng complete doors or full doors, no, para secure. Ang kagandahan kasi nitong full doors, compared doon sa walang door, ay kapag nag-drive ka ng long drive, mainit sa paa. Yung galing sa sinag ng araw, as in mainit. Sana, ewan ko na-experience nyo yan. Sa akin mainit. Kaya mas maganda, kahit half door meron, para may protection sa init ng araw. No? Okay. Dito tayo sa loob. Ang upuan ay hindi design sa tatlo. Design lang siya sa isa. No? Pero may kalaparan na rin siya compare sa isa. So kung sakali mayroong makikisakay o mayroong kang kasama kasi sa likod wala talaga siya, hindi siya design for passenger kundi design siya for cargo. Kaya pwede pang mayroong makaupo. No? Tingnan nyo ang lapad pa. Lapad. Ano kayo kung ganito na lang sana ang design ng mga ganong tuktok na passenger type. So ang ganda siguro. Secure na. Safe ka pa sa mga tilamsik ng tubig kapag nagbabiyahe ka. First time ko makapasok sa ganitong unit na Bajaj Cargo particularly. Kaya first time ko makita ng ganito yung design ng ilaw nila. So, andito yung switch niya. Kung yung sa RE ay dinidiinan lang to, pero ito, mayroon talaga siyang switch. Yan. Mayroon siyang switch. Iba pa, tulad ng mga documents ng sasakyan. Ito. Hindi rin siya kalaliman, hindi rin siya kalakihan. So tama lang na mapaglagyan tayo. At may iwanan. Andito yung kanyang wiper motor, dashboard panel. Although analog siya, pero makulay siya, no? Para nakaka-attract ng attention. Analog din yung kanyang fuel gauge. At ganoon na rin yung other mga icons. Ganon, same design din sila at same yung process ng cambio. 1 down and 4 up din siya. In between ng 1 and 2 yung neutral niya. So, kakapain mo na lang yan kapag tumatakbo ka para makapag-neutral ka. So, 1 down, 1 up, and then 4 down.
Okay, kaliwa, nandito rin yung tawag dito, signal light. Andito yung high and low ng ilaw. Andito yung on-off ng wiper. Andito yung headlight. Headlight, on-off, at park light. No? At busina itong nasa dulo. And then, throttle. At, of course, yung signature ng Bajaj na andito sa gitna yung lever ng para sa reverse. Naka-down siya, ibig sabihin naka-forward siya. So, ang disadvantage lang nito, yung RA nandito yung handlebar para sa manual start, pero ang nandito sa kanya ay yung handbrake. Wala siyang manual start. Hindi natin alam bakit kaya tinanggal yung ganun design. Baga cost cutting na rin siguro, no? Sarado kaya natin. Tingnan natin kung anong kakalabasan. Pansin ko itong lock niya maganda at matibay. So, yun lang muna dyan sa pinto, no? Yan ang kagandahan kasi may lock siya. Pwede mo siyang buksan and safe ka sa tubig, safe ka sa ulan, safe ka sa lahat ng bagay, safe mo siya kapag iniwan. So, ito, lalabas na tayo at medyo mainit na. Andito tayo sa likod. Andito yung gas tank pala niya. I mean yung gas, bunga ng gasolinahan. Ano ba tamang term dyan? So, papakita na natin, no? So, nandyan sa screen kung ilan yung liters capacity niya sa gasolina. At kung titingnan ninyo, andito sa ilalim yung gas tank. So, ang chassis niya, laki, parang pang mini truck na, parang pang multi-cab na yung design niya. At yung engine, so pasilip na rin natin. At yung suspension niya sa likod. No, mas matibay din pala yung ilalim nito. So, design for cargo talaga ito. So, ayan po, makita natin yung maximum limit niya sa load ay abot ng almost 1,000 or 990 kg to be specific pagdating sa load na kaya niyang buhatin o kaya niyang ikarga. Ang sukat ay 450 by 10. So, mas malaki doon sa RA yung gulong niya kasi design naman talaga to para sa cargo. Mas malaking gulong dapat para naman makaya niya, ma-shoulder niya yung bigat ng load, no? Ayan. Propeller din siya. Engine. At andito naman sa likod yung kanyang taillight. Ang taillight design niya ay same lang sa RE na merong screen sa likod. Ito ay nagsisilbing bumper and protection na rin dun sa engine, no? To cover kasi open na open yung engine natin. So, para ma-protect yung engine natin, particularly yung exhaust kasi yung sa unahan, kaya nilagyan ng screen. At ito rin sa baba yung para sa brake holder. Kita natin, ma-access natin yung engine. Ito, sabi ni sir, yung luma pa daw to kasi dalawa pang spark plug yung nandyan. Twin spark pa siya. Pero yung mga bago na, tulad sa RE and dun sa Maxima, ay puro na single spark plug na siya. Halos parehas na sila ng mga ibang brand. Single spark plug na lang. Sa tingin ko kasi mas matibay kapag dalawa kasi dalawang kuryente, dalawang spark plug yung sumusunod sa gasolina kaya kakaroon kagad ng acceleration at gano'n rin lang sa power. Ang price ng Maxima Cargo binigay ni sir to 5,888, 15,000 down payment, and then yung monthly installment niya is 9,100. Yan, 21 kung 3 years, yan ang monthly nyo. Pero kung 2 years, pagiging monthly nyo ay 11,972. At kung 1 year naman ay 19,924. So, mayroon tayong bawat unit, kung installment, mayroon tayong less rebate na 200 pesos monthly kung hindi tayo late pagbayad. So, again, yung promo nila, mayroong drive test, mayroong libreng isang sakong bigas, at libreng ang full tank. Higit sa lahat, ano pa siyang libreng 5,000 or subsidy doon sa
registration. So bali ang sa registration na bibigyan na lang natin is nasa 1,700 na lang, no? Kasi binawasan na ng 5,000. Yun yung promo dito sa kanilang. Punta tayo sa likod at bandalan natin. Okay? Okay, naka-neutral. Naka-neutral. For security reason. Yun nga, yan, one bar lang yung gasolina natin, empty. So, full tank na lang to kapag in-avail nyo. So, start lang natin ng madalian. Ito pala yung pag-start ng engine ng RE. Parang sasakyan siya. Pag ginanito mo, under na siya. We're in sa TVS King, luma pa ko kailan mo i-on muna tapos electric start. So, I should stand to be corrected na wala pala ditong electric start kundi nasa engine na nasa ignition na mismo yung start niya. So okay, tunod niya. Okay, patayin na natin at doon naman tayo sa cargo. Pakinggan natin yung cargo. Bibi sa cargo, Bibi sa tambutso. Ito yung ignition niya sa taas. Kung sa RE nasa kanan, itong cargo nasa kaliwa. Halos katabi ng sa charging slot ng ito sa may dashboard, no? Tingnan natin kung naka-neutral. Yung bilog, yung susi niya, bilog. Yan. Okay. Neutral. Naka-neutral na po. Sir, nga neutral mo. Okay na niya, naka-neutral po. Okay na niya, naka-neutral po. Isang niya, ito rin yung kagandahan. Naluma tayo dito sa mga RE na to. I mean, sa mga Bajaj unit. Dito na pala yung start niya. Pag ginanito mo siya, parang sasakyan nga, may start na siya, no? Wala ka na pipindutin na another button for electric start. So, ayan. Narinig natin yung tunog. Maganda ba? Oo. Smooth lang mga tunog ng RE. Kaya, walang question kung sila yung number 1 sa kalsada. Pala battery niya, nasa baba pala ang battery ng upuan at yung spare tire nandyan din sa baba. Ayan. So, bago ang lahat, nagpapasalamat tayo kay Sir Patrick ng Bajaj Philippines at kay Sir Mac ng Motor Trade sa pagpapaunlak para makapag-vlog tayo dito sa kanilang baratilyo sa Pulangi. Ano po? So bago ang lahat, kasunod sa atin natin. Tara mga toktok. Good morning po pala sa mga kamoto natin dyan. Bali po may mga 3-wheeler tayong unit na pwede nyong inquirean. Nandito pala yung Maxima Cargo. Nandito rin po yung Bajaj RE. Bali, location pala namin sa Motor Trade Pulangi sa Venus Street, Centro Occidental, Pulangi, Albay. May page kayo, sir? Ha? Meron kayong page or vlog? Bali, kung contact nyo na lang po ako sa Facebook page ko, Mark Anthony Silvestre Rechera. Yun lang po. Okay po, thank you so much.